Breaking news mga kabayan, Russia nagsagawa ng mga reckless campaign sabotage sa Europe. Pangalawang breaking news, Pilipinas nagplano na ng pagtatayo ng naval base sa loob ng 3,000 hectares sa Misamis Oriental. Pangatlong breaking news, Japan magbibigay ng defense equipment sa Pilipinas, Indonesia at Mongolia. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang pinuno ng MI6 ay nagsabi na ang isang staggeringly reckless campaign ng pangsasabotahe ng Russia ay natuklasan sa Europe. Sa pakikipag-usap sa Embahada ng Britanya sa Paris, sinabi ni Sir Richard Moore na sinusubukan ng Russia na maghasik ng takot tungkol sa mga magiging consequence sa mga ginagawang pagtulong sa Ukraine. Ito ay naganap matapos ang pagbagsak ng eroplano ng DHL sa Lithuania noong Lunes, na pinaghihinalaan ng mga opisyal na isang hybrid attack. Ang eroplano ay lumilipad mula Leipzig patungong Lithuania nang bumagsak ito sa Vilnius, na ikinamatay ng isang tripulante at nag-iwan ng 3 sugatan. Sa unang bahagi ng taong ito, nagdulot ng sunog ang mga incendiary device sa mga pasilidad ng DHL sa Leipzig, sa Germany at sa Birmingham. Ang Russia ang pinaghihinalaang nasa likod ng mga insidente. Nagtaas din ng mga hinala tungkol sa isang napakalaking sunog na sumira sa pinakamalaking shopping center ng Warsaw noong Mayo. Ayon kay Donald Tusk, ang Polish Prime Minister, malamang ay kasangkot nga ang Russia dito. Sinisi ng Germany ang pananabotahe sa pagkaputol ng 2 internet cable sa ilalim ng dagat noong nakaraang linggo. Sinabi ng Defense Minister na si Boris Pistorius na walang naniniwala na ang mga kable na ito ay aksidenteng naputol matapos ipahayag ng Finnish owner ng Sea Lion 1 data cable na ito ay naputol. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Sir Richard, natuklasan umano nila kamakailan ang isang staggeringly reckless campaign ng Russian sabotage sa Europa, kahit na si Putin at ang kanyang mga katuwang ay gumagamit ng nuclear saber rattling. Sinasabing, ang ganitong aktibidad at retorika ay mapanganib at higit na iresponsable. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpaplano ang gobyerno ng Pilipinas na magtayo ng isang naval base sa loob ng 3,000 ektaryang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PHIVDEC Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental. Si Defense Secretary Gilbert Teodoro, Misamis Oriental Governor Peter Unabia at Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Dansuan ay naghayag ng plano sa panahon ng pagbisita sa Lumbia Air Base, isa sa mga pangunahing lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sinabi ni Teodoro na ang pagtatayo ng naval base ay popondohan ng Pilipinas. Sinabi ng Chief of Defense na ang base ay pamamahalaan ng Philippine Navy Fleet Command at magsisilbing logistics center para sa mga puwersang militar sa Mindanao. Sinabi naman ni Unabia na isa sa mga dahilan kung bakit pinili nila ang PHIVDEC Industrial Estate bilang magiging site ng naval base ay dahil sa magagandang kalsada nito patungo sa ibang probinsya sa Mindanao. Sinabi ni Teodoro na ang naval base ay maaaring umakma sa air operations sa Lumbia Air Base sakaling magkaroon ng anumang malalaking sakuna. Ininspeksyon din ni Teodoro, Unabia at Suwan ang Lumbia Air Base na maglalaman ng mga eroplano at headquarters ng 5th Philippine Air Force Fighter Wing. Ang base ay inaprubahan din habang ang Humanitarian Assistance and Disaster Relief Warehouse ay inaasahang susuporta sa mabilis na pag-deploy ng mga mahahalagang supply sa parehong field mission at humanitarian assistance and disaster relief operations. Sinabi ni Teodoro na ang lahat ng konstruksyon sa Lumbia ay pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas dahil hindi pa naibibigay ng gobyerno ng US ang ipinangakong $3.7 million para sa improvement ng base.
Ayon sa Department of National Defense, binigyang diin ni Secretary Teodoro ang estratehikong kahalagahan ng Lumbia bilang isa sa mga pangunahing operating base ng bansa upang suportahan ang iba't ibang misyon ng AFP sa Mindanao. Bukod sa magiging warehouse, nag-inspection din si Teodoro sa mga lokasyon ng 2 pang proyekto ng EDCA sa lugar. Sa iba pang anggulo ng mga balita, ang Japan ay may planong magbigay ng mga defense equipment sa Pilipinas, Indonesia, Mongolia at Djibouti sa ilalim ng official security assistance sa mga armed forces of like-minded countries na nagsishare ng parehong values, pahayag ng isang government source nitong Sabado. Ayon pa sa source, ang 4 na bansa ay itinalaga bilang mga tatanggap ng OSA Grant Aid para sa fiscal 2024 hanggang sa buwan ng March sa susunod na taon, kung saan ang Japan ay naglaan ng 5 billion yen o $33 million sa paunang budget nito para sa kasalukuyang fiscal year. Inilunsad ng Tokyo ang OSA noong Abril ng nakaraang taon. Ito ay upang palakasin ang defense capabilities ng mga bansang nabanggit. Ito ay gawa ng mga lumalagong security concerns sa Asia-Pacific region. Ayon sa source, plano ng Japan na bigyan ang Pilipinas ng radar para matulungan ang Southeast Asian country na harapin ang lumalawak na presensyang militar ng China sa South China Sea. Noong nakaraang taon, nagpasya ang gobyerno ng Japan na bigyan ang Maynila ng Coastal Surveillance Radar System sa ilalim ng bagong Grant Aid Program. Ang Pilipinas ay itinalaga bilang isang OSA recipient para sa fiscal 2023 kasama ng Malaysia, Bangladesh at Fiji. Ayon sa source, ang Mongolia na nasa border ng China at Russia ay inaasahang bibigyan ng air traffic control equipment habang ang Indonesia at Djibouti ay maaaring makatanggap ng mga kagamitan na posibleng mga sasakyang pangdagat upang matiyak ang kanilang maritime security. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Ang China ay maaaring sumalakay sa Taiwan sa loob ng susunod na 3 taon. Kung makikinig ka sa maraming mapagkakatiwalaang sources, pati na rin kay Chinese President Xi Jinping mismo, ganito ang impresyong makukuha mo. Sa kanyang annual New Year's Eve address, inulit ni Xi ang kanyang madalas na sinasabing ang Taiwan ay muling mapag-iisa sa China. Kasama nito ang patuloy na military exercises sa Taiwan Strait bago mag-eleksyon sa Taiwan. Ayon sa Stimson Center, maraming mataas na opisyal ng militar ng US ang naniniwala na ang China ay maaaring sumalakay sa Taiwan bago matapos ang 2027. Isa sa mga pinakakilalang nagsabi nito ay si General Mike Minahan, isang Air Force General. Sa isang memo na nakuha ng NBC, sinabi ni Minahan, "I hope I'm wrong. My gut tells me we will fight in 2025." Na tumutukoy sa kanyang paniniwala na ang pagsalakay ng China sa Taiwan ay malapit na. At bakit nga ba hindi? Ang China ay isang bansa na labis na pinalakas ang kanilang military spending, kaya't ngayon ay isa na sila sa may pinakamalalakas na hukbo sa buong mundo. Sa papel, mas malakas ang military ng China kumpara sa Taiwan. Sa sobrang lakas ng China, kahit ang US ay maaaring magdalawang isip bago makialam sa gera sa pagitan ng Taiwan at China. Pero ang nakikita natin sa papel ay maaaring bahagi lang ng buong kwento. Sa katunayan, ang papel na iyon ay nagtatakip sa mga bitak ng isang hukbong nasa kaguluhan. Ang totoo, imposible na ngayon ang pagsalakay ng China sa Taiwan. Sa video na ito, sasagutin natin ang malaking tanong na nasa isip mo ngayon. Bakit? Para malaman ang sagot, kailangan nating balikan ang mga kaganapan noong December 2023. Habang naghahanda ang Taiwan para sa kanilang nalalapit na eleksyon sa gitna ng patuloy na paglabag ng China sa Davis Line sa Taiwan Strait, abala naman si Xi Jinping sa isang bagay na matagal nang ginagawa ng Chinese Communist Party o CCP. Siya ay nagsasagawa ng purge. Pero hindi ito basta-basta lang na purge. Sa nakaraan, ang mga purge ni Xi, katulad ng sa mga nauna sa kanya, ay nakatuon sa pagtanggal ng mga hindi tapat para mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan. Ito ay isang taktika na matagal na nating nakita sa mga totalitarian states. Si Stalin, halimbawa,
ay nagtanggal ng daan-daang dating kaalyado at mga pinaghihinalaang kalaban noong siya ang namumuno sa Soviet Union. Si Saddam Hussein ay gumawa rin ng katulad na hakbang sa Iraq. Para kay Xi, ang mga purge ay maaaring hindi kasing delikado, pero ito ay talagang epektibo. Ngunit ang purge sa pagtatapos ng 2023 ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng mga opisyal na hindi sapat ang ginagawa para sumunod sa linya ng partido o kaya naman kay Xi. Sa halip, nakatuon ito sa siyam na senior military officers kung saan 3 sa kanila ay bahagi ng China's Rocket Force. Ito ay isang hakbang na malamang na nagpapahiwatig ng darating na parusa para sa mga opisyal na iyon. Naniniwala ang ilan na ang purge na ito ay maaaring unang hakbang pa lamang at inaasahang magpapatuloy sa 2024. Ayon kay Alfred Wu, isang associate professor sa Singapore's Lee Kuan Yew School of Public Policy, more heads will roll, ibig sabihin, hindi pa tapos ang purge na nakatuon sa Rocket Force. At ang nakakaintriga dito, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng biglaang pagkawala ng mga kilalang opisyal ng China noong 2023. Noong unang bahagi ng taon, ang dating Defense Minister na si Wei Fenghe na dati ring namuno sa People's Liberation Armies o PLA Rocket Force ay biglang nawala ng walang bakas. Ang taong pumalit sa kanya bilang Defense Minister, si Li Shangfu, ay nakaranas ng parehong kapalaran. Siya ay tinanggal sa posisyon noong October matapos mawala ng ilang buwan. Isa sa mga deputies ni Shangfu ay kasama rin sa mga ministro na tinanggal sa pinakabagong pagpapakita ng kapangyarihan ni Xi Jinping. Nang tanungin noong August kung bakit tinanggal si Wei Fenghe sa kanyang posisyon, mabilis ang sagot ng tagapagsalita ng Defense Ministry ng China. Ang PLA ay walang tolerance sa corruption. Dito natin mas makikita ang dahilan ni Xi Jinping para sa mga purge. Maaaring napansin mo na ilang beses na nating nabanggit ang PLA's Rocket Force sa video na ito. Si Fenghe ay dating pinuno ng grupo at 3 sa siyam na opisyal na tinanggal noong pagtatapos ng 2023 ay mataas na opisyal rin ng Rocket Force. Ang Rocket Force ay dapat sana'y pinakaprestihiyosong bahagi ng PLA. Ang grupong responsable sa pagdevelop ng mga armas na gagamitin hindi lang para atakihin ang Taiwan, kundi para palakasin ang nuclear threat ng China hanggang ito'y maging katapat ng US at Russia. Ngunit ang ningning ng grupong ito ay nawawala na. Noong January 2024, naglabas ng ulat ang Bloomberg na nagsasabing, ayon sa US intelligence, maraming kakulangan sa mga missile na ginagawa ng Rocket Force para kay Xi. Ang headline, maraming missiles ng China ang napuno ng tubig imbis na fuel. Sinundan ng Federation of American Scientists o FAS ang ulat na ito at naglabas din ng sarili nilang report. Sa kanilang ulat, pinatotohanan ng FAS ang ilan sa mga sinasabi sa Bloomberg report, kasama na ang mga missile silo lids na hindi lubos na gumagana. Ibig sabihin, hindi maaasahan ang mga ito na magbukas o magsara kung sakaling kailanganin ng Beijing na mag-launch ng nuclear missile. Mas nakakaalarma pa, ayon sa intelligence, ang ilang missile silo fields ng China ay maaaring may mga bahagi o kahit buong stages na napuno ng tubig imbis na rocket fuel. Hindi na natin kailangang sabihin pa, pero sasabihin pa rin namin, hindi pwedeng mag-launch ang rocket kung walang fuel. Ang mga natuklasan na ito ay nagdudulot ng pagdududa sa halos lahat ng ulat na nakikita ng mundo tungkol sa lumalakas na nuclear capabilities ng China sa nakaraang 3 taon. Ang military modernization ay nasa harap ng mga plano ni Xi mula nang siya'y maupo. Ayon sa Arms Control Association, ang China ay may hindi bababa sa 410 nukes at may ilang nagsasabi sa US na abot ito sa 1,500 katumbas ng US at Russia pagsapit ng 2035. Ang mga nukes na ito ay kailangan ng missiles para makarating sa kanilang mga target. At bago lumabas ang mga ulat na ito, ang China ay tila nangunguna sa larangang ito. Noong November 2023 lang, iniulat ng The Telegraph na ang US Department of Defense ay nagtatrabaho sa isang bagong Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na kayang umalis sa Earth's atmosphere.
maglakbay ng malalayong distansya ng 20 beses ang bilis sa tunog bago tumama sa target. Ngayon, ang lahat ng mga ulat na ito ay pinagdududahan na. Sa loob ng maraming taon, ang mga missiles na ginagawa ng Rocket Force ay isang mahalagang bahagi ng multifaceted threat na inihaharap ng Beijing sa mundo. Ngayon, na alam natin na ang ilan sa mga ito ay tila na puno ng tubig imbis na fuel, isang malinaw na tanong ang lumilitaw. Gaano karami? Ito ba ay kaso ng ilang isolated acts ng mga opisyal na nagtangkang mag-shortcut para makasabay sa kagustuhan ni Xi na mag-modernize? O ang problema sa tubig ay laganap na kaya't apektado nito ang malaking bahagi ng missile supply ng China? Hindi natin alam ng tiyak pero maaari tayong mag-speculate. Ang pinakabagong purge ni Xi ay tila direktang tugon sa mga depektibong rockets na ito, lalo na't 1/3 ng mga miyembro ng partido na ngayon ay nawala ay bahagi ng Rocket Force. Ang mas nakakabahala para kay Xi, hindi ito ang unang pagkakataon na ang corruption sa kanyang military ranks ay nagpapabagal sa kanyang mga ambisyon. Noong 2015, iniulat ng War on the Rocks na ang corruption sa loob ng PLA ay matagal nang naging paksa ng malaking interes para sa parehong international at Chinese media. Noon pa man, mga paratang ng pagnanakaw, extortion, bribery at kawalan ng tiwala ang pumipinsala sa militar, at ang pangkalahatang konsensus ay kailangan ni Xi na ayusin ang mga isyong ito para maisakatuparan ang kanyang mga plano sa modernization. Iyon ang sinusubukan niyang gawin. Ang mga pinakabagong ulat na ito ay nagdudulot ng malaking kahihiyan kay Xi. Hindi lang ang mga missile silo leads ay hindi gumagana, ang ilan sa mga rockets ay puno ng tubig. At may mga ulat din na kahit ang mga ordinaryong miyembro ng PLA ay sangkot sa pagnanakaw. Isang dating opisyal ng PLA ang nagkwento sa Radio Free Asia na ang mga problemang ito ay matagal nang umiiral sa Rocket Force at sinabing ang mga troops ay nagnanakaw ng solid fuel mula sa mga Chinese rockets para magluto ng hotpot. Ang rason ng opisyal, kulang na kulang ang supply ng mga troops kaya kailangan nila ng isang bagay na magagamit nila para magluto. Sinabi pa ng opisyal na ang mga sundalo ay pwedeng pumasok lang sa isang armory at humingi ng isang maliit na piraso ng solid fuel na dapat sana'y ginagamit sa mga missile para makapagluto sila. Kahit nakakatawa ang kwento, ipinapakita nito na ang Rocket Force ay hindi sapat na sinusustentuhan ang kanilang mga troops ng mga simpleng panggatong at kagamitan para magluto. Hindi kaya si Xi ay hindi naglaan ng sapat na pondo para sa basic provisions o kaya'y napunta sa maling lugar ang perang iyon, kaya't napipilitan ang kanyang mga tauhan na magluto gamit ang literal na rocket fuel. Malamang hindi ito ang unang rason na nagpapahiwatig na ang Rocket Force ay hindi nagpo-function ng maayos tulad ng dapat. Ang lahat ng ito ay nagdadala sa isang simpleng konklusyon. Maaaring hindi pa handa ang mga rocket ng China na ilunsad in the near future gaya ng iniisip ng marami.